Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Alas 4:15 na po, ano? Dito po, meron kaming home Bible study kung tawagin sa tahanan ni Tatay Hogos. Ating araw ng Sabado. Ngayon, bago kami nagsisimula, siyempre umawit muna kami. Naawitan muna namin ang Diyos. So, ang Diyos ay malwalati sa pamagitan ng awit. Sige, hawit muna tayo, Tatay Hogos. Ano bang title ng inawit natin? Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa mga umawit, ito maganda boss nito. Maganda boss niya. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, kami po'y lumalapit sa luklukan ng biyaya upang sama kami sa aming pagbubulay ng mabuting balita. Sa pagkakataon na ito, ikaw po magbukas ng puso at isipan ng bawat isa sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? Tatay Hogos, pakibasa niyo po yung unang 1. Yung unang sulat ni Juan. Chapter 1, verse 1, 2, 3, 4. Yan hanggang 4. Ito po ang ating magiging pag-aaral ng mabuting balita patungkol sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang mahalaga po yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ano? Ngayon, paano natin makakamit yun? Yan nga po ang ating paksa ngayon. Unang 1, chapter 5. Chapter 1, verse 1, 2, 3, 4, 5. Kasama po natin si Brother Marlon, ano? Hindi na po niya ako yung motor niya ginagamit po namin service, ano? Okay? Para makarating dito. Kaya, yung motor niya sinasanay na niya sa sigsag. Kanina, akala mo manganganak ka talaga eh. Nakita mo na, Tatay Hogos. Yan po. Yan, maglola po yan. Yan, apo rin po yun. Yan. Unang 1, chapter 1, verse 1, 2, 3, 4. Tatay Hogos, yun po yung babasahin ninyo. Kampor. Sumusulat kami Sige, pakibasa po. sa inyong tungkol sa kanyang nasa simula pa siya na yung salitang nagbibigay buhay. Siya ay amin narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at patutuhanan namin at pinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggang kasama
ng Ama at nahayag sa amin. Pinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pagkiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Amen. Yan. Maliwanag po, ano? Yung nakita at narinig nila, Apostol 1, yun po ang pinahayag nila. Hindi po sila nagpahayag ng iba. Kasi po, pag magpapahayag sila ng iba, magkakamali sila. Kaya kung alin nilang yung nakita nila, ibig sabihin, sa madalit salita, nakita nila, nakakasama nila, nahawakan ng kanilang mga kamay, nakakausap. Yun po ang ipinahayag nila. Napakahalaga po yung pagpahayag ni Juan. Ito yung sinasabi niya at ito ang buhay na walang hanggan. Kapag yung nakita ni Juan, narinig ni Juan, pinaniwalaan po natin, ang suma total niyan, magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, tignan naman natin yung mga hangel, ang mga pastol tupa. Ganon po ba rin ang ginawa nila? Kagaya ni Juan, yung narinig nila, yung nakita nila, yan din po bang kanilang pinahayag sa kanilang panahon? Okay, titignan natin sa libro ng San Lucas. Tatayo ko sa libro ng San Lucas, chapter 2. Tingnan natin yung pahayag ng mga pastol sa panahon nila. Ano po? Dito natin sisimulan yung ating pagbasa. Basahin nyo po sa Lucas chapter 2, magbuhat po sa 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayun, hanggang 20 lang. Tignan naman natin yung mga pastol tupa na kausap ng anghel. Kung kagaya rin ba yung salita nila, kagaya ni Juan. Tandaan nyo, sabi ni Juan, ito ang buhay na walang hanggan. Kung ano yung buhay na walang hanggan, yung aming nakita, naawakan ng kamay namin, narinig namin, nakasama namin. Siyang aming pinapahayag sa inyo. Upang malubos. Yan, yun ang importante doon. Yung kaligtasan. Okay? O, nakita mo na, Tatay Ogos? Pabalik sa langit. Ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali sila pumunta roon at natakpuan nila sina Maria at Jose at naroon nga ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang nakita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng hangel tungkol dito, na mangha na lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis sa mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpahayag sa kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon ni sinabi sa kanila mga anghel. Amen. So, maliwanag po, ano? Kung ano po yung narinig ng pastol. Kung ano po yung narinig ng pastol sa anghel ng Panginoon, yun po ang kanilang sinabi. Ano sabi niya? Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilahan
Dahil ang lahat ng narinig nila, at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Nangaral pa po ang mga pastor. Anong dala nila? Yung narinig, nakita. Si Juan, ganun din eh. Yung nakita namin, napagbastaan, nakita ng aming kamay, nahipo ng kamay. Wala pong labo-labo sa aral. Ang nagturo naman dito sa mga pastol tupa ay anghel ng Panginoon. Kung inyo pong makikita, dito po sa nakalagay kasi dito, tignan lang natin ito. Tatay August, dyan pa rin sa Lucas, basahin mo naman kayo ng verse 10. Sa 10. Yan, kung ano yung sinabi rito. 10, 11, 12. Yan. Yan, yun po. Sa Lucas chapter 2, verse 10, 11, and 12. Yan. Tignan naman natin dito kung sino yung nagsalita sa mga pastol tupa nung gabi na yun. Ano po? Sige. Si Tatay August po ang tagabasa natin. Kahit na may edad na po yan, maliwanag ang mata niyan. Kita nyo, wala salamin yan ha. Samantalang ako, nakasalamin pa ako. Siya wala salamin. Ibig sabihin, gifted talaga yan. Babasahin po. Ngunit, sinabi sa kanila ang anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Ito ang iyong palatandaan. Matatakpan nyo ang isang sanggol na nakababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaba. Amen. Kita nyo po? Kaya ang ginawa ng pastol, nagpunta po sila doon sa lugar na sinabi ng anghel. Kung ano lang po yung sinabi ng anghel dito, at pinatunayan, nagpunta sila doon, nakita nila, kasama yung mag-asawang si Jose at Maria, at kinuwento nila sa kanila, yung narinig nila sa anghel. Kaya naman nga po sila, si Maria. At yung bandang uli, nung umalis na sila, ano po nakalagay? Nandun po sa verse 20. Tatay August, pakibasa mo nga uli yung verse 20. Diyan sa Lucas, chapter 2, verse 20 lang. Pakibasa mo. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ang kanyang kadakilan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ayan. Anong sabi? Nagpapahayag. Yung ba nagpapahayag, nagsasalita o hindi? Nagsasalita, nagpapahayag nga eh. Ano yung pipi? Hindi ganun. Nagsasalita. Yung narinig niya ng pastol sa anghel ng Panginoon at yung ebidensya na nagpunta sila, nakita sa sabsaban ang Yesus, yun ang kanilang pinapahayag. Alam nyo, maganda naman ang maging marites. Alam nyo, kung marites ka, kailangan makatotohanan lamang. Pero yung marites ka na wala namang katuturan, huwag na, wala pong ano yun, walang, kasi doon sa 10th commandment, alam nyo po ba kung anong nakalagay doon?
Huwag kayong sasaksi laban sa inyong kapwa-tao. Yung marites. Okay. Exodo chapter 20 verse 16. Yun lang pong babasahin ninyo. Yun po yung sinasabi ko patungkol sa mga marites. Merong babala ang kasulatan. Pero yung ginawa ni Juan at ginawa ng mga pastol, walang marites doon. Kasi kung ano yung narinig nila, yung nasaksiyan nila, yun lang ang kanila sinasabi. Mag-ingat kayo ha, baka sabihin nyo marites sila. Hindi po, nangaral sila. O yung marites ba, nangangaral? Opo, kanya lang, marites nga lang. 16 pa lang. 16 po. Chapter 20 verse 16. Dito. Huwag kang saksasiin na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Yan. Yan yung marites na sumasaksi sila sa kapwa nila nang walang katotohanan. Bawal. Kaya yung ginawa nitong Pastol Tupa at saka ni Juan, walang marites doon. Kasi, ayan, narinig nyo na, binabasa ni Tatay Ogos ang Biblia. Yung nakita, narinig nila, yun din ang kanilang sinasabi. Di po ba? At kapag pinaniwalaan mo yon, at ito ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po ang katumbas. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, doon sa langit ka pupunta, sa piling ng Diyos. Yun. Kaya ang langit po, pang walang hanggan po yan. Yun. Tandaan nyo po yan. Kaya tayo pong mga tao, ako lalo na ako, sinasabi ko po, kung ano po yung nakasulat sa Biblia, wag nyo na pong pakialaman. Kasi may mga tao pong nakikialam pa sa nakasulat. O may mga ganyan. Ako marami na po ako narinig na ganyan. Na sinasabi nila, ang Bibliang ito, may ganito, may ganito. Pinipintasan nila, pero yung pinipintasan nilang Biblia, ginagamit nila. Yun ang mahirap eh. Naalala ko nung araw, merong, yung kakano ko po sa Facebook na isang Muslim. Ano sinasabi niya sa akin? Eh, ang Biblia daw, mali yan. Ang tanong ko, alin ang Bibliang tama? Kasi sabi ko, nagpo-post ka ng biblical eh. Nakikita ko ako, lagi nakasulat yan, no? Sulat ng Biblia ito. Ipinopost mo. Tapos sasabihin mo yung ganitong Biblia, meron pag mali. O sige nga, sabi ko, sabihin mo kung alin Biblia ang gusto mo. Yun ang babasahin ko kako. Eh, hindi naman siya kumikibo. Ayaw niya mag-comment. Ako, para sa akin, lahat ng Biblia, wala namang problema para sa akin. Nasa tao lang po yung kaya nagkakaproblema. Yung iba kasi, hindi nila matanggap yung nakasulat. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng sariling senaryo. O, kita nyo? Halimbawa, meron po akong sasabihin sa inyo. Yang iglesia ni Cristo kay Manalo. O, pag sinabi mong, Merry Christmas, anong isagot nila? Wala namang Pasko sa Biblia. Wala talagang Pasko nakasulat. Pero pag meron nakasulat, ayaw naman nila tanggapin. Hindi po ba kayo magtataka? Mag-isip kayo ah. Batiin mo sila na Merry Christmas, ang sasagot, wala sa Biblia yan. Okay, wala naman talaga. Ako rin eh, wala eh. Pero pag meron akong binasa, ay, mali yan. O kita nyo po, nakasulat na, ayaw pang tanggapin. O, anong masasabi ninyo dyan, kaibigan? Sa tingin nyo, may tama sila o wala? May tama sila. Yan, si Brother Marlon sumagot. Ito, babasahin ko. Sila may tama. O, Tatay Ogos, unang one. Hindi lang basta tama, malakas tama.
Kung isa natatawa ko pagkasama ko ito eh. Eh ba, malakas magpatawa ito eh. Alam nyo, mababaw lang ang kaligayahan ko eh. Kaya ito, madalas pagkasama ko, napapatawa ako dito eh. Unang 1, chapter 5, verse 20, yan. Itong babasahin ni Tatay Yogos, nakasulat pero ayaw nilang maniwala. Magulo, di ba? O yan, sabi ni Brother Marlon. O sige, Tayo Yogos, hanapin mo Tayo Yogos. Maniwala na kayo. Yung mismo taga-dipag-debate nila, ayan, winawasak niya yung nakasulat na yan. Debatista yun. Kaya natatawa lang ako sa kanya eh, kapag napapanood ko siya. Sa unang 1, chapter 5, verse 20, Tatay Yogos. O yan, basa na. Basa na. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at bibigyan siya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos. Ang kanyang anak na si Jesus Kristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggang. Amen. O, di po ba? Napakaliwanag, ano? Tunay na Diyos si Jesus, pagkataon sasabihin, hindi totoo yan. Nakasulat na hindi raw totoo. Pero pag sinabi yung Merry Christmas, ay wala sa Biblia yan. Mag-isip kayo. Kayong mga kasama ng kalipunan na yan. Gamitin naman ninyo ang isip ninyo. Nakasulat na. Ayaw pong paniwalaan. Sinong paniniwalaan mo? Yung ministro nagtuturo o yung Bibliang ginagamit? Ang masakit, yung Bibliang ginagamit nila, kung mali yun, ba't nila ginagamit? Ito lang. Yung ginagamit nilang Biblia, mali daw. Ba't nila ginagamit? Kapag ang paksa ay unang 1, chapter 5, verse 20. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong aral sa amin. Napakaliwanag. Kung ano po yung amin narinig, kung ano po yung nakasulat, dapat namin tanggapin. Sapagkat ito ay mangangahulugan ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. O kata naman po tayo, Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang flod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso diwa tayo isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin. Mahal, sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
Magmahalan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal, Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin, na pinakain mo po kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa iyo pong walang hanggang kapurihan at pasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. O kayo pong mga nanonood ng Biblia, ng video, sana meron po kayong napulot. Wala po tayong paninira, kundi dapat buksan ng puso. Unawain natin ang salita ng Biblia. Yun lang po, ano? God bless po sa inyong lahat. Thank you. Like, i-share, at i-share nyo po sa iba. God bless us all. Thank you for watching.